Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo ng Kwaresma. Dahil sa lungkot at hapis na naranasan niya sa pagkamatay ng kanyang kaibigang si Lazaro, pinamalas na Jesus ang kanyang dakilang tanda. Muli niyang binuhay si Lazaro bilang katibayan na siya ang buhay. Sa kamatayang tinanggap niya sa krus, nilahad ni Jesus ang pinakadakilang kabutihan, ang pagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin lahat. At sumayin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma. Sa ating Ebanghelyo, tayo pinaalalahanan ng ating Panginoon Kristo na siya ang buhay at ang muling pagkabuhay. Sa katahimikan ng ating mga puso, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay tayo ay naamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, nalupa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mga Virgin Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid,
sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagdunsod upang mahalin niya ang lahat, anupat pusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan, kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang makahari ang pagtatagumpay mula sa libingan ng sambayan ng nalugmok sa kapighatian, ang siyang nagpapaalala sa atin tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na nasa katauhan niya. Makinig po tayo sa unang pagkakas. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Magpahayag ka. Sabihin mo, ipinasasabi ko. Bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay, at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsap. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahanda sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Inihahayag ni Pablo na ang Espiritu Santo ang siyang biyaya ni Kristo, ang siyang tanda at patotoo ng ating muling pagkabuhay sa pagdating ng tamang panahon.
Mga kapatid, ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumubuhay kay Heso Kristo, ang Diyos din iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nanahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, Panginoon, ang kaibigan mo yung minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkapatid na Maria, Marta at Lazaro. Gayon may pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalita ang may sakit si Lazaro. Bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumarating si Maria, si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit nga'y ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingi ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko kung siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paririto sa sanlibutan. Si Jesus ay napahimutok. Saan niya siya inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, hali kayo at tingnan ninyo. Tumangin si Jesus kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, nakapagpadilat ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus,
Hindi ba sinasabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinidinig, ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro. Napupuluputan ng hayong panibing ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ng panyo ang kanyang muka. Sinabi ni Jesus sa kanila, Kalagan niyo siya at nang makalaya. Marami sa mga Hudyong dumalo kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nananalig sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ika namin, Panginoon na sa Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako ang buhay at muling pagkabuhay. Alam po ninyo, isa sa mga kinatatakutan ng mga tao ay walang iba kundi ang kamatayan. Kaya nga kapag meron taning ang buhay mo, ikaw ay takot na takot. Sapagkat tunay na tunay, marami ang takot na mamatay. Marami ang takot sa kamatayan. Sapagkat ang kamatayan ay tila isang napakadilim na pangyayari sa ating buhay at sa buhay ng mga nagmamahal sa atin. Ang kamatayan ay parang isang kabiguan, isang pagkatalo sa buhay na ito dahil sa ating pagkakasala. Marami sa atin nakakaranas ng iba't ibang uri ng kamatayan kahit hindi kamatayan pisikal. Yung iba, patay na patay sa teleserye. Yung iba, patay na patay sa K-drama. Yung iba, patay na patay sa Facebook. Yung iba, patay na patay sa TikTok. At yung iba ay patay na patay sa kanyang crush. At may iba naman, halos nararamdaman ng kamatayan sa gitna ng kanilang problema. Parang pinapatay sila ng kanilang problema, pinapatay sila ng kanilang karamdaman, pinapatay sila ng mga pagsubok sa buhay, pinapatay sila ng suliranin sa buhay. Kaya kapatid, ikaw, ano ang pumapatay sa iyo? Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo ngayon, tayo'y pinapaalalahanan ng ating Panginoon Kristo na huwag nating ituon ng ating sarili sa mga bagay na pumapatay sa atin. Kundi, ituon natin ang ating sarili sa kung sino ang nagbibigay ng buhay at kung sino ang pinagmumula ng buhay at kung sino ang muling pagkabuhay. Ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang buhay at muling pagkabuhay. Kaya sa gitna ng mga kamatayang ating nararanasan, huwag tayong mawala ng pag-asa. Manalig tayo sa Kanya, sapagkat sinabi niya sa Ebanghelyo, ang sino mang nananalig sa Kanya ay muli niyang bubuhayin at pagkakalooban ng bagong buhay sa Kanyang piling. Tanging ang pananalig kay Kristo ang patuloy na magbibigay buhay, magbibigay sigla sa anumang kamatayan ating naranasan sa buhay nito. At sa ating Ebanghelyo, paano ba si Kristo nagbibigay buhay at paano kay Kristo masusumpungan ang buhay na walang hanggan. Nakita natin una sa ating Ebanghelyo, si Jesus ay pumunta sa kanyang mga kaibigan na sina Maria, Marta at ang namatay na si Lazaro. At sa kanyang pagparoon
nakita natin kung paano si Kristo ay nanangis, nagdalamhati kasama ng mga kapatid ni Lazaro na naulila. Ganito ang ating Panginoon Kristo sa kanyang pagbibigay buhay na sa gitna ng ating kamatayan sa pamagitan ng pagsubok, ng karamdaman, lalo tigit ng coronavirus na sa atin ngayon ay nakapipinsala. Si Kristo ay dumarating sa ating buhay upang makiisa sa ating nararamdaman, upang magdalamhati sa ating mga kapigatian. Siya ay naririyan at handang dumamay. Pangalawa, si Kristo, nakita natin sa ating Ebanghelyo kung paano niya binigyan ng kalakasan ang mga naulila na ni Lazaro na sina Maria at Marta. At sinabi niya na hindi mamamatay ang iyong kapatid, kundi siya ay muling mabubuhay. Sa pamagitan ng kanyang pananalita, binigyan niya ng sigla ang pusong lupaypay, ang pusong namumulila ni Marta at ni Maria. Ganyan din ang ating Panginoon Kristo. Sa karanasan ng ating kamatayan, narito siya upang tayo ay kausapin, upang tayo ay bigyan ng mga pananalitang nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng bagong sigla at ng bagong buhay. At sa huli, nakita rin natin ang ating Panginoon Kristo. Pumunta siya sa libingan ng kanyang minamahal na kaibigan na si Lazaro. Ganon din ang gagawin sa ating mga kapatid ng ating Panginoon Kristo. Sa gitna ng ating mga kamatayang nararanasan, naroon si Kristo kasama natin na mamatay at kasama rin natin siyang magdudulot sa atin ng bagong buhay. Kung paano sa binyag tayo ay namatay kasama ni Kristo at sa ating kamatayan, tayo rin ay kasama ni Kristo sa kanyang muling pagkabuhay. Sa madaling salita, lagi nating kasama ang ating Panginoon Kristo, lalatigit sa gitna ng kamatayan. Dahil si Kristo ay hindi Diyos ng mga patay, kundi si Kristo ay Diyos ng mga buhay at nagdudulot ng bagong buhay at buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, huwag tayong manatiling nakasara sa ating mga libingan. Huwag tayong manatiling nakasara sa ating mga suliranin, sa ating mga problema, sa ating mga pagsubok. Huwag tayong manatili doon. Bagkus, umasa tayo na si Kristo ay darating sa gitna ng ating kamatayan at katulad ng ating Ebanghelyo, siya ay sumisigaw. Sasabihin niya sa atin, lumabas ka upang tayo ay magkaroon ng bagong buhay. Mga kapatid, si Kristo ay dumarating sa gitna ng ating kamatayan upang tayo ay bigyan ng buhay, upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ilibing, nanaw sa kinaroonan ng mga yumao, ng may tatlong araw na buhay na uguli, umakyat sa langit, nalulunok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang palilito at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya ng anak ko sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong puso naman tayong manalangin sa Diyos Ama upang makabahagi tayo sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang ating tutugon sa bawat panalangin, Ama namin, pakinggan mo kami. Ama namin, pakinggan mo kami. Para sa simbahan, patuloy nawa tayong magbigay ng pag-asa sa mundong ito na nanatiling nagdurusa habang naghihintay sa kalayaang hatid ni Kristo. Manalangin tayo. Para sa ating bayan,
kapayapaan at mamuhay ng may pag-asa sa hinaharap. Manalangin tayo. Ama namin, pakinggan mo kami. Para sa mga katulad ni Maria at Marta, manatiling matatag nawa sila sa kanilang pananampalataya kay Jesus na siyang muling pagkabuhay at buhay. Manalangin tayo. Ama namin, pakinggan mo kami. Para sa mga yumao, lalong-lalo na ang mga kaluluwa nila, Romeo Sr., Silvina, Fortunato Deperio, Daniel Agustin, Georgina David, Dolores David, at Antonia Pan. Matanggap nawa nila ang kaganapan ng buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan, lalong-lalo na ang personal na intensyon ni Justin Jen Herrera. Manalangin tayo. Ama namin, pakinggan mo kami. Diyos naming Ama, nagtagumpay sa Jesus laban sa kamatayan. Tulutan mo makabangon kami sa aming kawalan ng pag-asa, sapagkat naniniwala kami walang makapag-iiwalay sa amin sa iyong pag-ibig. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Turuan mo akong magbukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang inihintay mula sa iyo, na makita kami pinaalintana, mga hirap na dinaranas sa tuwing ay magsumikap na, hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan. Laging naghihintay, kundi ang aking mabatid, na ang loob mo'y siyang sinusundan. Turuan mo akong maglingkod. Undangan sa pinagdiriwang na paghahain nito sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sinayin itaas sa Diyos ang inyong puso at sa Panginoon. pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y dinanaiba sa amin, kaya't siya'y nagdalamhati rin sa pagpanaw ni Lazarong kaibigang Guido. Siya'y dinanaiba sa iyo, kaya't taglay ang kapangyarihan mo, kanyang binuhay ang kaibigang Yumao. Sa kanyang pakikiramay sa sangkatauhan, kami kanyang pinakikisamahan upang maipagdiwang ang mga paliwatig ng iyong minamahal na sa amin bumubuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami bubuni sa iyong kadakilaan. Ako
banal, dapat kang purihin ng kanang tinapal, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawang tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ng iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Heso Kristo na nagtutos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipaghanulo siya, pinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking kawan na ihandog para sa inyo." Hindi naman noong matapos ang hapunan, tinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay namuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, biyugin ka namin pagkantayan ng iyong anak na sa aming nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay pagkaya sa kalangitan. Samantalang kanyang pagbabalik ay tinabihan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang kahit na paghaan nito. Tungayan mo ang dumi ng simbahan, masaya mo ang anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami masasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaisa na ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, si San Jose, ang kanyang kabiyak na puso, kaisa ng mga apostol, si Santiago, mga tiyak, at kaisa lahat ng mga banal na aming inaasahan laging nakikiusap para sa aming kanan. Ama, ang handog nito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng payapaan at kaligtasan para sa umigig. Pagkalimas sa pananampalataya at pag-ibig, ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo at Bartolome, na kanang obispo at buong kaparian, at ang iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang kalingan ng iyong angkan na ngayon mo sa iyong harapan. Ang maawain, kupkupin mo at pakisakin ang lahat ng iyong mga anak sa walang at sulok ng daigdig. Pawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaninningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan.
Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga sagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Napasaangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Pinilinghami kami diyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaili. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei, Itonis, peccata mundi. Ay naman ka sa iyong kabuhayan.
Oratio Imperata for Coronavirus 2019. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nakikinawang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapabigyan lagi sa mga kaanin niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumailin. magsiyo kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos namang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwara ng pag-ibig, ay siya namang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay. Makamtanawan ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, humay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.